This time, dadako na po tayo sa ating pong pagsasalo-salo at alam nyo, nakakatuwa. Kaya tayo nag-alarm clock para po sa pagkakatulog mo, magising ka. Sa akin po, ang na-experience ko ngayon, kaya ko po naririnig ang alarm clock kasi nagising po ako. Okay? Nung magising po ako, doon ko po narinig ang alarm clock. Okay? So, yun po yung kalagayan ko ngayon. Hindi na po ako magkakatwiran po at magdadahilan sa inyo. Sorry, please forgive me na late po ang inyong lingkod. All right, James chapter 4. James chapter 4, beginning verse number 6. But he giveth more grace, wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you. Draw nigh to God, and he will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Be afflicted and mourn, and weep. Let your laughter be turned into mourning, and your joy to heaviness. Let us go to the Lord in prayer. Dakilang Diyos, aming Ama, kami po'y nagpapasalamat muli sa umagang ito na kami po'y makapag-aaral ng iyong banal na salita. Lord, may you guide us once again. May you prepare our heart for your message, and I pray, O God, that you will give me wisdom, and please, Lord, empower me, help me, that I may share your word with clarity and with compassion. May you reach the heart of the people, and may you meet our spiritual needs, O God. Again, thank you for this ministry. Thank you even for the viewers, Heavenly Father, and for my prayer warriors. Lord, may your enabling grace help me once again na magawa ko po itong gawain ito na ipinagkatiwala mo, not in the power of the flesh, but in the power of your Spirit. Thank you so much, O God, for all of these things I ask. In Christ's most precious name, Amen. Amen. Okay, so sa pagkakataong ito, mga kapatid, bibigyan pansin po natin yung idea po ng kababaan. Ang sabi po ng verse number verse number 6, But he giveth more grace, wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Okay? Ang Diyos po ay nagbibigay ng biyaya sa mga nagpapakumbaba. Actually po, hindi ko na-include sa pagbasa yung verse number 10, Humble yourselves, okay? Therefore, in the sight of the Lord, and He shall lift you up. So, our topic is about humility. And you know what? Ang problema po ng napakaraming tao, kahit na po sa usapang Kristiyano, ay ang kababaan. Ang tinatawag nating humility. We need humility for victory. Diba? So, tayo po ay nangangailangan ng tagumpay, pero ang kailangan po, magkaroon tayo ng kapakumbabaan ng kalooban. Ang sabi po, itinataas ng Diyos ang mga nagpapakababa. So, but, ang nakakalungkot, yung pong sinabing, God resisted the proud. God resisted the proud, but giveth grace unto the humble. So, dito po sa ating pag-uusap at magiging pag-aaral, in order for us to experience and to secure victory, ang kakailanganin po natin is humility. Yes, ang kapakumbabaan ng ating puso at kalooban. Dati, ang aming pong biruan, particularly ni Deep Thinker, sabi niya, nagtataka ako sa iba, napakadali lang namang maging humble, hirap na hirap sila. In fact, ako, kung tutuusin, diba, very proud ako na ako ay humble. Nagiging parang biruan po namin yan, pero to tell you honestly, the problem of the believers, even of the believers, sa usapang realidad po ay ang tinatawag nating humility. So kaya dito po sa ating magiging pag-aaral, sinasabi ko po na kung talagang gusto nating maging victorious, kung gusto nating maging matagumpay,
ang susi po ay ang kababaan. Ang kagandahan po dito yung pong grace ng Panginoon, talagang ito po ay ini-offer niya. Available ito at talagang ibinibigay ng Diyos sa mga nagpapakababa. Kaya nga, ang binasa natin, mula po doon sa verse number 6, sabi, but He giveth more grace. Kasi naniniwala tayo na ang grace ng Diyos sufficient. 'Di ba? So, we believe in the sufficient grace of God. At sa napakaraming mga larangan ng buhay natin bilang Kristiyano, we cannot deny the fact na talagang na-experience po natin yung masasabi nating biyaya po ng ating Panginoon. 'Di ba? So, yung common na naririnig natin, yung saving grace, 'di ba? Yung pong serving grace, strengthening grace, okay, sustaining grace. So, yan po. Pero yan po ay available lang sa mga nagpapakababa ayon po sa ating talata. Now, doon po sa manifestation ng tinatawag nating humility, ito po higit sa claim, higit sa sasabihin natin na mababa tayo, na humble tayo, higit po doon, ang manifestation po nito, for me, makikita po dito sa itinuturo ng ating pong mga talatang binasa. Okay? So, mga kapatid, mga minamahal, kahit naman tayong tao, maliwanag. Nakaranas na po ba kayo na kapag may nakakwentuhan kayo, may nakausap po kayo, talaga namang bidang-bida ang sarili. O kaya, sabihin na natin na tayo po sa reality ng buhay natin, meron taong kapag ka nakausap mo, medyo naiiling ka na kasi talagang, alam niyo po yun, yung feel na feel mo talaga na ang angat na angat ay yung kanyang sarili. So, kaya, ayan, heto na naman po tayo. Yung connection po kaya, okay. So, kaya po, mga kapatid, mga minamahal, I am encouraging everyone to please listen very carefully because it is good for us being a believer to somehow be reminded of this very important message. Because the message of humility, it is very important because hindi po natin talaga mararanasan ang buhay na matagumpay kung tayo po ay magiging palalo. Mga kapatid, sabi ko nga sa ginagamit kong illustration ngayon, kung tayo nga pong tao, kapag ka naka-encounter tayo ng kausap na talaga namang masasabi po nating puno ng hangin, ng ere, di ba? Minsan naaalibadbaran tayo. Alam niyo po ba yung salitang naaalibadbaran? Yung parang irritated tayo, para bang gusto natin takpan ang tenga natin. Kasi nga po, sa totoo lang, bilang Kristiyano, ang masarap sanang laging bida sa atin, Panginoon. Pero kapag ka po halimbawa ang ating pong naibibida, sarili po natin, o kaya kabisado ka na ng tao na kapag ka nakausap ka, nako, maniwala ka na talagang meron pong gagawin at gagawing paraan. Dahil hindi po enjoyable. It is not enjoyable na tayo po ay maka-encounter o makakausap ng masasabi nating direkta na, palalo, mayabang, ganyan po So, mga kapatid, sa Biblia po, ang Biblia po ang nagdideklara na bagamat siya'y Diyos na nagbibigay ng biyaya, pero niliwanag po sa atin that God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. So, kaya ang pag-uusapan natin, bagamat sumesentro po ako sa humility, pero ang gusto ko pong bigyang pansin po natin ay yung buhay na magtatagumpay. Yung buhay na mayroon pong tagumpay. Kaya nga, mga kapatid, let us develop the attitude of always acknowledging the Lord in everything, in every accomplishments, in every achievements, in everything that we do, in everything na talagang masasabi po nating nabibigyan tayo ng pagkakataon. So, mas enjoy kapag ka po ang ating pagkilala higit doon sa nagawa natin, yung pong nagawa ng Panginoon sa atin. Kaya ngayon po sa ating magiging pagtalakay, meron po akong ilang mga suggestions, yung sa magiging puntos natin na para sa akin
magiging susi upang tayo po'y magtagumpay. Yes, nandun po yung tinatawag nating humility at yan po ang isa sa binigyan ng emphasis, ang binibigyan po ng emphasis ng ating pong teksto. Ang sabi po, but he giveth more grace, wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Verse number 10, humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. So for God to give us victory, for God to elevate us, to exalt us, mga kapatid, humility is the key. Humility is the key. Okay? So, para mangyari po yan, unang-una siguro, kasi ang pinaka-author at ang pinaka-masasabi nating pinagmumulan ng kapalaluan ay walang iba, kundi ang pinaka magaling na halimbawa, pinaka masasabi nating pinaka siguradong halimbawa ng kataasan. Yan po ay walang iba kundi si Satan. Okay? So, the best way for us to experience victory and to enjoy victory in our lives, number one, let us conquer Satan. Let us conquer Satan. So, ang kailangan po, pagtagumpayan natin si Satanas. So, even Satan, he is aware na kapag kahit na ang Kristiyano ay naging palalo, naging mataas, naging mapagmapuri, mapagmalaki, siya mismo aware na iyan po ang mga tinatanggihan ng Panginoon. Okay? So, yan po ay base sa karanasan. Alam natin ang storya po ni Satan. A very beautiful angel. Okay? Na kung saan, sa kanya pong kalagayan, siya po sa kanyang kagandahan, sa talagang kalagayan po niya, talagang yung iniquity na sumpungan sa puso niya, na nagpasimula po na sumentro ang kanyang masasabi nating pagtanaw sa kanyang sarili. Yan po yung recorded sa Ezekiel. Binigyang pansin po yan sa ating mga naging pag-aaral na Satan before was a very beautiful angel till iniquity, yung kanyang kalikuan, yung kayabangan nasumpungan sa kanya. So tatandaan niyo po ito, ano man ang katayuan mo ngayon, kapag ka ikaw ay nasila ni Satan, because again, let me emphasize to you this very thing, that Satan is very much aware that God resisted the proud. So in order for Satan to, to put us down, di ba? To destroy us, ang gagawin po niya, ilalagay po niya ang kapalaluan sa ating mga puso. Kaya mga kapatid, sana po, the more na may nararating po tayo, the more na kumikilala po tayo sa Diyos. At wag po nating hayaan na tayo po ay maisahan ng dyablo at tayo po ay masila ng dyablo na sa mga nararanasan po natin. Okay? Kasi ganun po madali naman pong makita po yan. Kung talagang magpapakatapat lang po tayo. Pag nagkwento ka, sino magaling? Pag nagkwento ka, sino ang bida? Kapag ka ikaw ay nakikipag-usap, talagang nadadakila ba ang Diyos? Kasi ang gustong-gusto po ng kaaway ay ang sarili po natin, ang sentrohan po natin, katulad ng kanyang ginawa. Dahil sa kagandahang taglay niya, ang sabi niya, itataas ko ang aking sarili at ginusto po niya na yung pong dapat sa Diyos ibigay, gusto ibigay din po sa Kanya. You know, sometimes we are not aware that we are acting that way. We are acting like that. So, in everything na nagagawa natin, as what I have said, you better acknowledge God and be aware also that Satan, in his strategy, gagawa siya ng lahat ng paraan upang tayo po ay dumating sa kaisipan na matayog, dumating sa kaisipan na mataas. Kaya nga, napakahalaga po na ang ating pong maging kaisipan. Sabi dito, di ba? Ang linaw-linaw po, mga kapatid. Ang sabi po ng verse number 7, submit yourselves therefore to God, resist the devil. Resist the devil. Meron po akong napayuhan at ito naman ay naibigay ko po sa message because of that, sapagkat nakita ko po that the best way for us to conquer Satan,
Okay, interesado ka ba? Gusto po ba nating mapagtagumpayan po natin talaga ang gawa ni Satanas sa ating mga buhay? Mga kapatid, sabi ko nga, rebuke, resist, and reverse. Yan po yung yan po ang pinaka-concept na ibinigay po natin. Ang ating pong puntos ngayon, let us conquer Satan. Kasi ang kapalaluan kay Satanas po yan. Ang kayabangan kay Satanas po yan. Ang lahat ng totoong humble, ang kinikilala Diyos at ang gawa ng Diyos sa kanyang buhay. Pero si Satanas, ang gusto niya, umikot ang iyong kaisipan, ang iyong puso sa sarili, nakagaya po ng naging problema po niya. So dito po ang sabi, submit yourselves therefore to God, resist the devil. Resist the devil. So ang kailangan po natin, tanggihan po natin ang diablo. Kaya nga yung idea ng resist, rebuke, at reverse. Okay? Lahat ng gusto ni Satan, baliktarin po natin mga kapatid. Sabi ko nga, kung gusto niya malungkot ka, magsaya ka. Kung ang gusto niya may kaaway ka, maging friendly ka. Kung ang gusto po niya magulo ka, mas maging payapa ka. Kung ang gusto niya mag-doubt ka, mas tibayan mo. Lahat ang gusto ni Satan, baliktarin mo, for sure. Mga kapatid, magiging katanggap-tanggap po tayo sa Diyos at magagawa natin ang kalooban ng Diyos. Yun po ang totoo po niyan. Kaya sa Bible po, ang sabi, lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Neither give place to the devil. Yun po ang sinasabi po ng banal na kasulatan. So pakaingatan po natin na tayo po ay laging mapaglalangan po ni Satan. So kaya sa Korinto, kaya po sinabi ni Apostol Pablo yan, medyo ang isang namamanifest po doon yung kanila pong pagmamataas because of the spiritual gifts, nagkakaroon sila ng division, competition, contention, and because of that, Paul reminded them. Ang sabi niya, lest Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Dapat daw po mga kapatid, maging mulat tayo, maging aware po tayo sa mga sila po ng diablo, sa ginagawa po ng diablo. So, mga kapatid, para tayo po'y magtagumpay, opo, humility is the key, pero ang humility mamamanifest sa pamagitan po ng laging pagkilala sa Diyos. So, kaya ang dapat pong mangyari mga kapatid is for us to conquer Satan. Diba? Yun talagang mapagtagumpayan natin. Mapagtagumpayan po natin si Satanas, ang kanyang lalang, ang kanyang gawa, ang kanyang daya, ang kanyang paninila, ang kanyang paninira. Yan po mga kapatid. So lahat ng makasisira sa iyo, gawa ni Satan yan. Kaya ang unang-unang susi para sa tagumpay mga kapatid, okay, nakasentro sa humility, pero ang susi sa tagumpay, number 1 is to conquer Satan. Pagtagumpayan po natin si Satanas. Okay? So, another thing, mga kapatid, na magandang makita po natin is to confront yourself. Conquer Satan. Okay? Mga kapatid, pangalawa po, confront yourself. So, kumbaga, kailangan natin mapagtagumpayan po si Satanas. Submit yourselves, therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Ang sabi po, draw nigh to God and He will draw nigh to you, and cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Ang isang nakikita ko rin po, mga kapatid, bago pa natin tingnan ang iba, siguro po ang isa sa manifestation din po ng humility, hindi yung lagi na lang humahanap ka ng maituturo, humahanap ka ng masisisi. Maganda po mga kapatid, na siguro para ako at ikaw ay maging matagumpay sa iyong buhay, medyo tingnan po natin kung ano yung mga dapat iayo sa sarili natin. Diba? Kaya nga sabi niya, cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. So it is good for us to somehow humble ourselves before the Lord and be honest, and then wag tayong maduwag at matakot na konfrontahin natin ang ating sarili. Ano ba ang problema sa atin? So I remember the psalmist, and that attitude is very good. 'Di ba? Kasi ang isang problema po ng marami, 'di ba? Yung bang andali nating magturo ng iba. In fact, sa usapang pamimintas,
marami po kung mamintas, wagas, mga kapatid. Yung andali nating makita ang kapintasan ng iba, andali nating makita yung problema ng iba, andali nating magkomento, andali nating mag-criticize, andali nating mag-condemn. But the problem sometimes is that hindi natin nakokonfronta ang ating mga sarili. So sabi ko nga, kung ang key is to conquer Satan, maganda po na matutunan po nating harapin ang ating sarili. Kaya gusto ko po yung attitude po ng psalmist na ang prayer po niya, "Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any wicked way in me, and lead me in the way everlasting." Hindi ba? Totoo naman po yan na kadalasan ang problema po natin, it is very easy for us to say, di ba, the problem of the other people or yung bad thing sa mga tao sa paligid natin. I am not saying na talagang hindi po totoo na may kapintasan ng mga tao sa paligid natin. Pero mga kapatid, mga minamahal, ang problema ng mga tao sa paligid natin ay hindi po magiging dahilan para tayo po ay mag-suffer, magdusa. Ang totoong problema lagi na pagdudusahan natin yung problema sa sarili. Kaya nga, it is good also to develop the attitude na tayo po'y nagsusuri ng mga sarili natin. And then, see if there be any wicked way in me. Kaya nga, ang sabi po ni James, maliwanag mga kapatid, ang sabi po niya, "Draw nigh unto God, and He will draw nigh unto you, and cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded." So kaya kunin natin yung attitude na kung saan bago pa tayo magturo ng iba, bago pa tayo mamintas ng iba, bago tayo sumentro sa kamalian ng iba, ang unang napakagandang maging way po natin ay ang tingnan po natin ang ating sarili. Naalala niyo po yung message ko na importante po na para hindi ka nabubuhay doon sa lagi ka na lang galit, lalo na sa nagagawa ng ibang tao, dahil sa kamalian nila. Di ba ang isa sa puntos po natin, mga kapatid, ay yung idea na ikaw mismo, tingnan mo rin yung sarili mo. Consider your faults, di ba? I-consider mo rin yung nagiging pagkakamali mo. Now, mga kapatid, naiintindihan po tayo ng Diyos na bilang tao nagkakamali po tayo. But listen, napakaganda na ating pong makagawian na i-confront po natin ang ating mga sarili sa mga maling nagagawa po natin. In fact, mas mainam nga kung hindi na maghihintay ka pa ng kung sino-sino at ng ibang tao. Maganda pong ma-develop yung attitude na kung saan, katulad ng sabi ng psalmist, pasiyasat na tayo sa Panginoon at ipag-pray natin sa Panginoon na makita natin kung ano po ang mali sa atin. Kadalasan po doon tayo naiisa ni Satan. Kaya mahihirapan tayong i-conquer si Satanas kapag hindi natin natutunan na konfrontahin po natin ang ating mga sarili at yan po'y magsisimula sa pagiging honest and humble. Kaya nga huwag kayong bibitiw doon po sa pinaka-key ng victory, yung humility po mga kapatid. Kaya mararanasan natin at ma-enjoy natin yung buhay na matagumpay kung mapagtatagumpayan po natin si Satanas. So, we need to conquer Satan and we need to confront ourselves. Diba? So, confront yourself. Bago ang kahit sino, ikaw muna. Ano ba problema sa akin? Di ba kadalasan kapag kami nakaka-conflict tayo, ang laging sentro mo, ikaw kasi, yung ginawa mo. Pero siguro po maganda na talagang bilang Kristiyano, magsusuri tayo ng sarili natin. And then, doon ka dadalhin sa humility. Actually, may mali talaga sa akin Hindi talaga tama yung nagawa ko. And then, dyan na po, ibibigay ng Diyos yung kanyang biyaya. Pero samantalang pinangangatwiranan po natin yung ating pong mga kamalian at tayo po kaya yung pangatlong puntos natin, mahalaga Conquer Satan, confront yourself, and then, mga kapatid, confess our sins. Confess our sins. Ang confession po ay isa rin sa manifestation ng humility. Mga kapatid, kababaan din po yun. Yung matuto tayong mag-admit ng ating kamalian.
matuto tayong kumilala at ikumpisal natin sa Diyos. Yes, let me use the word kumpisal. Kaya lang ang tamang kumpisal, sa Diyos po yan. Ginamit po ng Bible yung salitang confess sa isa't isa. At yun nga po, minsan kasi, hindi natin namamalayan na sa ating pong kalagayan, konsekwensya po yung nararanasan natin nung ating kasalanan. So, kung hindi po natin i-confront ang ating sarili at i-confess kung ano po ang kasalanan o ang mali sa atin, mga kapatid, hindi po tayo magtatagumpay sa ating mga buhay. Diba? So, confession. At dito, sinasabi ko na sa Biblia po, kung ang ganda-ganda po ng offer ng Panginoon sa atin, ang sabi po, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Bakit nga po ba ganun? Diba? Alam niyo ang problema pa rin? Humility. Alam niyo ang problema, mga kapatid? Daig tayo ni Satanas. Alam niyo po ang problema? Hindi natin makumpronta ang ating sarili. Kaya po hindi natin ma-admit na mali tayo, nagkasala tayo, at ang nakakalungkot, mga kapatid, sa pagkakamali natin, nandiyan na po kaagad ang offer ng Diyos na may taglay na assurance ng kanyang sure forgiveness, pero ang nangyayari po, imbis na ako at ikaw ay matutong kumilala at mangumpisal sa Panginoon, minsan pinangangatwiranan pa natin eh. Diba? Nadya-justify pa po natin yung mga maling nagawa natin. Kanina nga po, ang ginawa ko po doon sa group chat po namin, group call actually, video call, nung pong mga pastors doon sa UK, para po sa coming camp, yung upcoming camp, dito pong year na ito, so may meeting po yan. And in fact, alas 5 po ang schedule po ng meeting. Diba? Sa totoo lang po, narinig ko lang yung alarm clock nung nagising na po ako. So, yun yung sinasabi ko po kanina, na hindi ako nagising dahil sa alarm clock. So, nagising po ako, at nung nagising ako, doon ko palang narinig yung alarm. Alam niyo po, mga kapatid, sa anumang bagay, kapag ka ikaw hindi natutong kumilala ng mali, mga kapatid, maniwala po kayo sa akin. Yan po ang isa sa magiging hadlang para sa matagumpay na buhay. Kasi ang mangyayari po sa inyo lagi, turuan kayo. Ikaw kasi, ikaw kasi, ikaw kasi. Kaya nga sabi ko po, before confronting others, we need to confront ourselves first. Ang ibig sabihin, magkaroon tayo ng self-evaluation. Gawin nyo pong ugali yun, na bago nyo tingnan ng mali ng iba, pag-isipan mo muna. Ang tingnan mo muna. Dahil baka mamaya, mamamato ka ng iba, sa iyo pala dapat tumama yon. At yan medyo may kinalaman din doon sa tinalakay natin, na nagagalit tayo sa iba, pero sa totoo lang, kumbaga, napipintasan natin yung buta ng iba, nakikita natin, pero tahilan pala yung nasa atin. So kaya magandang matutunan po natin na nagsusuri talaga ng sarili. And then, confront yourself, and then, after realizing na may problema sa atin, may mali ako, and then, confess. Sa Diyos po, napakaganda ng pangako niya. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Nandun na yung assurance ng forgiveness. Diba? And cleanse, sabi niya ganon. God is faithful. He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. And diba, yun ang sabi, draw nigh unto God and He will draw nigh unto you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Paano ka po lilinisin ng Diyos? Paano ka, ang ibig ko sabihin, paano ka patatawarin ng Panginoon kung wala ka nang ginawa, kundi i-justify yung mali mo, i-justify yung nagawa mo? Paano matutuwa ang Diyos sa iyo kung laging ang mata mo na lang nasa kamalian ng iba at hindi mo nakikita ang kamalian mo? Paano matutuwa ang Panginoon kung ini-entertain mo si Satanas imbis na i-resist mo at i-conquer mo? So kaya ang puntos natin, napakahalaga na mai-apply po. Conquer Satan, confront ourselves, and confess our sins. Diba? And come closer to the Savior. Diba? Ibig sabihin, yung distansya natin sa ating Panginoon. So yung idea po na ang salvation na ibinibigay ng Panginoon, yung eternal life, pero yung idea po ng Savior, na gusto kong bigyang pansin dito, kapag ka ikaw ay nasa Panginoon, di ba?
Savior din po natin siya sa mga sitwasyon po natin sa buhay, sa kung anumang mga po pwede pong magpapahamak sa atin, hindi lamang po sa usapan ng eternal life. So kaya ang sabi po, draw nigh to God and He will draw nigh to you, and cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Be afflicted and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning and your joy to heaviness. Humble yourselves in the sight of the Lord and He shall lift you up. So isa pang napakaganda na matutunan po natin sa ating pong pag-aaral na ito, sa ating pong pagsasalo-salong ito, mga kapatid, ay ang laging tiyakin po natin. Kasi ang ganda yung idea po ng conquer Satan, you better resist him. Resist the devil and he will flee from you. And then, let us develop the attitude of self-evaluation. Confront ourselves. Bago ang mali ng iba, bago ang problema ng iba, bago ang hindi maayos sa iba, suri muna. Tingnan muna, siyasat ng sarili. Ano ang problema sa akin? Ano ang hindi tama sa akin? Yung attitude na yan, malaki ang maitutulong. Okay? Na-realize mo, nakita mo. Diba? In confronting ourselves, then, after realizing na may mali, diba? And see if there be any wicked way in me and lead me in the way everlasting. May mali, nakita mo, anong dapat? Confess our sins. He is faithful and just. May mercy po ang Panginoon sa mga talagang nagsisisi, nagpapakababa, humihingi ng tawad sa Kanya. And then, ito po ang pinaka susi, mga kapatid. And I can say, manifestation po ng humility ito. Manifestation din po ito ng humility. So, I am sure, medyo talagang nakukuha nyo po yung pagkakaugnay-ugnay ng ating pong kinukuhang puntos dito po sa talatang ito. Halos sabay-sabay po tayong nag-aaral ngayon. Yung idea po, mga kapatid, na sinasabi ko po sa inyo, yung conquer Satan, yun po yung isinasuggest, yung pong itinuturo, yung idea na resist the devil. Kasi you cannot expect the devil na lalapit sa iyo para ilapit ka sa Diyos. You cannot expect the devil na tuturuan kang gawin mo kung ano ang tama at kung ano ang mabuti. Okay? So, ang devil for sure, dapat i-program nyo na sa mind nyo yan. Na kapag ka ang offer galing kay Satan, wala pong kahit isa o gahiblang kaisipan si Satan na mapabuti ka. Ang laging takbo ni Satan, mapasama ka, mamali ka. Kaya nga, yung idea po, conquer Satan. By resisting him, by rebuking him, and by reversing his desires, his intention. Yun po yun. So, syempre po, dahil gumagawa ang diablo, manifestation po yun ng tinatawag nating kapakumbabaan, yung pong confrontation ng ating sarili. Malaking-malaki po ang naitutulong niyan. Minsan, hindi na nga kinakailangan pa na may ibang magsabi sa iyo dahil nga sa natutunan mo na laging siyasatin ang sarili mo. Kasi mga kapatid, umami na po tayo. Ang human nature at ang tendency po natin, kumbaga sa reality, real talk po ito mga kapatid, na ang galing-galing ng napakaraming taong mamintas sa iba. Kaya nga may talata judge not that even not judge, di ba? Kasi pagka ikaw ay humahatol, hinahatulan ka rin. At bakit mo pinapansin ang muta ng iyong kapwa na hindi mo nakikita yung tahilan sa iyong mata? So imagine nyo po yung parang exaggerated po ang dating. Pero ito po sa maraming pagkakataon, totoo po yan. Ang galing-galing po natin kapag mamimintas ng iba pero hindi natin nakikita yung mali natin. Kaya nga napakaganda po nitong paalalang ito, confront ourselves. And then, ano naman ang kwenta kung matapos mong konfrontahin ang sarili mo at nakita mo na may mali sa iyo, magmamatuwid ka pa rin. So, confess our sins. Confess our sins. Diba? Ikumpisal natin, ihingi po natin ng tawad, mga kapatid. Ihingi natin ng tawad.
So, hindi kayo mag-aabot lagi kapag ka butasan po kayo Kapag ka po lagi sisihan kayo, butasan kayo, pintasan. Mas maganda po, matuto tayo na suriin ang sarili natin at pagka nakita natin, hindi pala ako magandang magsalita. Yun ang problema ko. Diba? Hindi pala ako maayos makipag-usap. O kaya, ma-pride pala akong masyado. Confront yourself and then confess, Lord, patawarin mo ako sa pagiging proud ko. Patawarin mo po ako, Panginoon, sa nagawa ko. Patawarin mo po ako sa nasabi ko. Ganun po yan Minsan po kasi, nagkamali ka na, nakita mong mali ka na, napagsalitaan mo yung kapwa mo, o may nagawa kang usap sa kapwa mo, imbis na maging, di ba, humble ka, na humingi ka ng tawad, ang tendency mo, dahil nasaling ang pride mo, dahil baka mamaya ganito ang mangyari sa iyo, so ang tendency mo is to justify, and that is not good. Di ba? Hindi po tama. So, conquer Satan, confront ourselves, confess our sins, and come closer to the Savior. Draw nigh unto God, and He will draw nigh to you. At ang paglapit natin sa ating pong Panginoon ay isa sa manifestation din ng humility. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, pwedeng ang puntos lang natin sa message nito, humility. Pero yung manifestation ng humility, may papakita po sa pamamagitan ng ating pong alam niyo po yun, pagpapakababa na aamin tayo na kailangan natin lagi ang Diyos. Yes, we always need God in our lives. Kaya yung pong sinabing, draw nigh unto God and He will draw nigh to you. Kasi in reality, hindi mo kayang i-conquer si Satan sa lakas mo. Ang susi niyan, humility. At ang manifestation ng humility, lapit ka sa makatutulong sa iyo. Lapit ka sa maaasahan mo. At yan po ay walang iba kundi ang ating pong Panginoon. Amen? Draw nigh unto God and He will draw nigh unto you. Yun po yung gustong-gusto kong idea po Kasi sa totoo lang, kahit ang Diyos, ang gusto niya, lumapit sa atin, kung palayo ka, hindi pa rin mangyayari. Sabi nga, it takes two to tango. Para din sa relasyon natin yan bilang tao. Kung yung isang party trying his best na makaayos niya si Mrs., makaayos niya si Mr., pero si Mr. o si Mrs. hindi willing, okay? Narito po yung isa, lapit ng lapit sa iyo, ikaw naman, iwas ka ng iwas, layo ka ng layo. Yung mga ganun po, mga kapatid. So, that illustration. Kasi kahit na po ang Diyos, ang desire niya is makalapit niya tayo, andyan siya para lumapit sa atin, pero kung palayo ka naman sa Kanya, hindi pa rin po kayo magpapanagpo. So kaya, ang concept maganda, draw nigh unto God and He will draw nigh to you. Sure na po yun, mga kapatid. Kaya for me, I want to encourage everyone to make sure na tayo po ay palapit lagi ng palapit sa ating Panginoon. Mga kapatid, mga minamahal, napakahalaga po ng mga puntos na ito sa ating pag-aaral. Hindi po ito for the sake of outline lang, kundi yung truth mismo, yung katotohanan na ang sabi po ng verse number 6, but He giveth more grace. So ang Diyos na nandoon yung kanyang available grace. Ang Diyos inio-offer yung kanyang grace, mga kapatid, more than willing to give us grace. Diba? But He giveth more grace. Therefore He saith, God resisteth the proud, but giveth grace unto the humble. Yun nga lang po, available yung grace, pero yung grace para sa mga nagpapakababa. So kaya importante po for us to experience God's exaltation. Ang sabi po, humble yourselves in the sight of the Lord and He shall lift you up. Yun po, mga kapatid. Ang Diyos po, gagawin po niya ang bahagi ng pagtataas po sa atin kung tayo po'y nabababa. Remember, diba? Yan ang sikat at palasak na sinasabi ng tao. Ang nagpapakababa ay itataas at ang nagmamataas ay ibababa. So, yung palasak na sinasabi ng tao na yan, kahit nung unbeliever pa tayo, nasasabi natin yan, alam nyo, Bible po yan. So, Bible po ang nagsasabi, sino mang nagpapakataas sa inyo ay mabababa, pero sino mang nagpapakababa sa inyo ay maitataas. Mga kapatid, mga minamahal, lagi nating kilalanin na sa buhay natin, hindi po pwede magtagumpay na palayo tayo sa ating Panginoon. Hindi po pwede maging matagumpay ang buhay ng isang Kristiyano
na siya po ay nakadistansya sa Diyos. So, ang ating pong nakita at ito po ay manifestation ng humility na lunukin natin ang ating pride, kilalanin natin na kailangan natin lagi ang Panginoon sa ating buhay. Draw nigh unto God and He will draw nigh unto you. Lumapit ka sa Diyos at lalapit siya sa iyo. Hirap ka ni, bigat na bigat ka ni. Ba't nagmamatigas ka pa? Ba't nagmamalaki ka pa? Ba't nagmamapuri ka pa? Apektado ka ni. Bakit nangangatwiran ka pa? Bakit ibang tao pa ang ibiniblame mo, ang sinisisi mo? Bakit ayaw mong, di ba, harapin si Satanas sa lakas ng Panginoon? Mga kapatid, importante po ang paalalang ito. Di ba? Importante po ang paalalang ito na ako at ikaw dapat ang takbo ng isip, ang tibok ng puso, lagit-lagi ay ang lumapit sa ating Panginoon, sa ating tagapagligtas. Di ba? Yun naman ang ginawa natin eh. Kaya tayo na saved dahil kinilala natin na makasalanan tayo, nagsisi tayo at lumapit tayo sa ating tagapagligtas at buong pananampalatayang pinanghawakan natin na siya lang talaga makapagliligtas sa atin. Kaya kinilala natin siya bilang tagapagligtas. And you know, sa day-to-day life po natin, sa bawat araw ng ating buhay, ang susi pa rin po ay ang lagit-lagi lapit po tayo sa Panginoon. Amen? Di bali nang makalayo mo ang lahat, wag na wag ka lang malayo sa Diyos. Mga kapatid, ang lapit natin sa Diyos ay susi upang tayo po'y itaas at pagpalain ng Diyos at bigyan ng tagumpay. Kaya nga sinasabi ko po sa concept ko, ang victory nasa humility po yan. Diba? Humility is the key para po sa victory. At ang ating pong natutunan ngayon, dito po sa sulat ni James, una, conquer Satan. Confront ourselves. Confess our sins. And come closer to the Savior. Ito po ang mensahe ng Panginoon sa bawat isa. At nawa, tayo po ay napaalalahanan. Medyo, sabi nga kanina, napakasarap maging humble. Nakaka-proud. Napakasarap maging humble, nakaka-proud. Diba yung illustration ko po sa inyo kanina, yung pong sinasabi mismo ng Biblia. Ang tao po kasi dumidiskarte ng kanyang sarili. Diba? Yung hindi maghintay sa Panginoon. Hayaan nyo pong ang Diyos ang magtaas sa atin. Hindi yung tayo po yung punong-puno ng sarili. Punong-puno ng pagmamalaki. Mga kapatid, mga minamahal, para sa akin po, ibang-iba na ang maranasan natin ay ang pagtataas ng Diyos. Ibang-iba na ang maranasan natin ay ang pagpapala ng Diyos. Hindi tama na tayo po gumagawa ng ating sariling diskarte. Diba? Po pwede ka naman pagpalain ng Diyos, ba't gumagawa ka pa ng sarili mong paraan? O pwede ka naman pala talaga na talagang itaas ng Diyos, bakit kailangan ikaw pa ang magtataas ng iyong sarili? Mga kapatid, paalala po, may Satanas. And we need to conquer Satan. Paalala po, nagkakamali ang ibang tao, pero nagkakamali rin po tayo. So confront ourselves. Diba? Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Confess our sins, and come closer to the Savior. Ito po ang mensahe ng Panginoon ngayong umagang ito. At nawa, tayo po'y tunay na napagpala at ang mensahe po'y naging paalala na ating pong pangahawakan para sa tagumpay na ipinangako ng Diyos sa sino mang nagpapakababa. Let us pray. Dakilang Diyos, salamat po na nangyari pa rin na kami po'y nakapagsalo-salo sa iyong banal na salita. Nawa Panginoon, ang paalalang ito ay maging gabay po namin sa aming buhay. At nawa, dakilang Diyos, ang bawat isa sa amin ay na-encourage na lalo't lalo pang kumilala sa iyo, Panginoon, na magpakababa na amin pong panghawakan na ikaw ang aming kailangan sa aming buhay. Na talagang ang susi ay ang humility, Panginoon, para sa tunay na tagumpay. Tulungan mo po kami na makonquer po namin si Satan, ma-overcome po namin siya. Tulungan mo kami, dakilang Diyos, na makita po namin ang aming mga sarili, ang mga hindi tama at mabuti sa amin.
Turuan mo rin kami, dakilang Diyos, na sa aming pagpapakababa, kami po ay matutong umamin ng aming kasalanan at magsisi, dakilang Diyos, at kumilala, mangumpisa sa iyo, dakilang Diyos, sa lahat ng aming nagagawang kasalanan. At nawa, sa paglulundo ng naging mensaheng ito, nakita namin na ang pinakasusi sa pagpapakababa ay ang paglapit sa iyo, dakilang Diyos. Pagkilala na lagi ka naming kailangan sa aming mga buhay. Again, thank you so much, Heavenly Father, and may you continue to bless this ministry, maging ang mga viewers ng ministry ito. Muli po, dakilang Diyos, maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Thank you so much.